The text reads, signed by the Philippines on 15 July 1980, ratified by the country last 5 August 1981. Adopted in 1979 by the UN General Assembly, is often described as an international Bill of Rights for women. It defines what constitutes discrimination against women and sets up an agenda for national action to end such discrimination. UNCEDAW defined discrimination against women as any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil, or any other field. Pumunta naman tayo ngayon sa United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Mas kilala siya bilang UN-CEDAW. Ang UN-CEDAW ay isang international instrument and isa rin siyang guiding framework for women equality. Noong July 15, 1980, nag-sign ang Philippines sa International Treaty ng UN-CEDAW and noong August 5, 1981, niratify ulit natin yung convention. Kagaya ng UNCRPD, kung naalala niyo yung discussion natin kanina, niratify din natin ng UN-CEDAW. Ibig sabihin, pag may ratification, pumapayag tayo na mag-comply at i-implement ang provisions ng UN conventions na ito. Tulad ng ginagawa din natin for UNCRPD. Gusto ko lang i-share sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin ngayon na ang UN-CEDAW was regarded as Bill of Rights for Women. Ito ang pagtingin ng UN General Assembly noong 1979. Ang UN-CEDAW ay tulad ng UNCRPD. Gender-inclusive and gender-responsive policies ang tinuturo sa atin ng UN-CEDAW. Dapat, kapag gumawa tayo ng programs and policies, lalo na sa mga LGUs, siguraduhin natin na hindi magkakaroon ng lesser opportunity or no opportunity ang mga kababaihan. Kagaya ng ginagawa natin sa UNCRPD o kung ano man yung ina-advise natin sa UNCRPD, i-frame din natin yung mga policies natin on gender dito sa UN-CEDAW. Dahil dito, sinasabi din kung paano nagko-constitute ang isang discrimination against women. So anything na restriction or distinction about sex or gender ng isang tao ay hindi dapat. UN-CEDAW also says that any distinction or restriction on the basis of sex or gender ng isang tao ay matatawag nating diskriminasyon. Kaya subukan talaga natin na ma-ensure na lahat ng provisions ng UN-CEDAW ay magawa at maipatupad natin, lalo na i-reflect natin ito sa mga ginagawa nating policies and programs. Dahil ito ay makakatulong sa atin na masiguro na ang women's rights ay na-enjoy ng bawat kababaihan, and that includes, of course, women and girls with disability. Mamaya, mas maiintindihan natin kung ano nga ba yung tinatawag na intersectionality ng gender and disability. At ang disability ay kabahagi pa rin ng UN-CEDAW. UNCEDAW do not contain text specifically addressing women with disabilities. On the General Recommendation 18 of the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women asked the following: provide information on disabled women in their periodic reports. Report on measures they have taken to ensure that disabled women have equal access to education, employment, health services, and social security. Ensure that they can participate in all areas of social and cultural life. Provide this information in their periodic reports and ensure the participation of women and girls with disabilities in all areas of social and cultural life. Sa UN-CEDAW, hindi namin mention explicitly ang women and girls with disabilities. Hindi naman ibig sabihin na dahil hindi tayo nabanggit doon, wala na tayong karapatan na ma-enjoy yung karapatan ng mga babaeng walang kapansanan. Yung General Recommendation 18 ng UN-CEDAW, Committee on Women, hinihingi niya ang ilang mga data o datos tungkol sa women and girls with disabilities. Number 1, kailangan sa periodic report ng mga nagsusumite ng ulat sa kanila, dapat kasama doon ang mga datos tungkol sa women and girls with disabilities. Periodic po ito ha. Sa periodic reports nila, dapat laging nandun ang mga bagay na tungkol sa women with disabilities. Number 2, kailangan din kasama sa report kung ano ang ginagawang hakbang or measures ng government to ensure that women with disabilities enjoy different rights. Halimbawa, sa education, sa employment, at iba pang mga social activities na gusto nilang mag-participate. Kailangan maipaliwanag ito sa report na mayroong mga malilinaw o konkretong hakbang na ginagawa to ensure na talagang ang women with disabilities ay nakaka-enjoy ng equal rights as that of women without disabilities.
Number 3, ang hinihingi nilang pangatlo ay tungkol sa ensuring that women with disabilities are also able to enjoy social life at iba pang social activities. Lalo na yung mga related sa culture, recreation, ganyan. So, ibig sabihin nito, wala talagang pinagkaiba ang karapatan ng kababaihang may kapansanan at walang kapansanan. Kahit hindi tayo explicitly na-mention sa UNCEDAW, it doesn't mean na hindi tayo covered at hindi tayo mapoprotektahan ng international treaty na ito. Lagi nating tandaan, dapat kahit hindi na-mention or na-mention, katulad nung pinag-usapan natin sa SDG, kung naaalala ninyo, di ba, 11 goals na-mention explicitly ang disability. Pero yung 6 goals na natira, hindi man na-mention, pero pinagdiinan pa rin ng SDG na dapat kasama pa rin ang disability sa inclusive action and inclusive plans na gagawin para dun sa mga goals na yon. So, ganito rin po sa UNCEDAW. We may not be explicitly mentioned, pero talagang kasama po tayo sa rights na to at sa napoprotektahan ng treaty.